Opisyal at kaguruan ng Universidad at Kolehiyo, sa mga minamahal natin na magulang, kamag-anak, at syempre sa ating mga magsisipagtapos sa isang karangalan na ipakilala ko sa inyo ang ating panauhin pananaw. Tubong kanaman ni Iriga at Naga sa lalawigan ng Camarines Sur, si Kenneth Asaya Ibasco Abante, kung mas kilala sa tawag ng Ken. Siya ay isinabuhay at patuloy na isinasabuhay ang pagiging tunay na lingkod bayani sa bisa ng lingkod bayanihan sa iba't ibang larangan at kapasidad bilang estudyante, guro, kawani ng pamahalaan, mananaliksik, organisador at kasapi ng lipunan sivil. Bilang estudyante, nagtapos si Ken na valedictorian sa Ateneo de Manila University noong 2012. Sa parehas na taon, kinilala din si Ken bilang isa sa mga 10 outstanding students of the Philippines, most outstanding individuals sa Loyola Schools, awards for leadership and service, at St. Ignatius Award for most outstanding scholar ng Ateneo de Manila University. Noong 2019, natapos niya ang kanyang Master in Public Administration in International Development sa Harvard Kennedy School, kung saan natanggap niya ang dalawang pinakamatataas na pagkilala sa kanilang klase, ang Raymond Vernon Award for Commitment to International Development and Academic Excellence at ang Outstanding Second Year Policy Analysis Award para sa kanyang pag-aaral na Minimizing Smuggling and Restoring Public Trust in the Philippine Bureau of Customs. Bilang guro, si Ken ay nagturo rin ng economics sa Harvard, kung saan siya ay ginawaran ng dalawang Derek C. Bock Center Certificates of Distinction in Teaching. Bilang kawani ng pamahalaan, si Ken ay naging bahagi ng Department of Finance mula 2012 hanggang 2016, kung saan siya ay nagipagtulungan sa mga kolektibong pagkilos upang maipasa ang Syntax Reform Act of 2012, isang batas na nagtaas ng buwis sa tabako at alak upang punduhan ang universal health care. Ito ay sa kabila ng malakas na impluensyang politikal na humaharang sa pagpasa ng naturang batas. Habang nasa pamahalaan, kasama rin siya sa pagtatag ng Bagong Bayani Initiative, isang voluntaryong pagsisikap na hikayatin ang mga kabataan na pumasok sa serbisyo publiko. Bilang mananaliksik, organisador at kasapi ng lipunang sivil, si Ken ay naging bahagi ng mga pananaliksik sa polisiya at sa pag-oorganisa ng mga kilusang panlipunan na nagsisikap tugunan ang ilan sa mga tila hindi malutas na suliranin ng ating panahon. Kabilang dito ang Move as One Coalition para mas ligtas, makatao at inklusibong transportasyon na ginawaran ng World Resources Institute Ross Center Prize for Cities noong nakaraang taon. Ang Citizens Budget Tracker at People's Budget Coalition para sa santunay ng makabayang pambansang budget. Ang Tarabangan kontra COVID-19 at later on ang Tarabangan Bicol, isang lokal na inisyatiba na nagdalayo palakasin ang pangkalusubang pagtugon sa lungsod ng Naga, Camarines Sur noong kasagsagan ng pandemya, at ang Visto Proyekto at Better Gov PH na nabuo noong nakaraang taon upang palakasin ang transparency at participation sa mga pangpublikong proyekto at proseso. Sa kasalukuyan, si Ken din ay fellow ng UP-NCPA Governance Reform, Innovation and Transformation Research Collaboratories of WITLOCS, kung saan siya ay naging co-convenor ng Evidence for Education Coalition, Open Education Data Initiative. Ang inisyatibang ito ay nagbigay daan sa pagbubukas ng datos mula sa mahigit 60,000 na paaralan sa Pilipinas na maaaring magamit ng mga local school boards at mga komunidad upang higit na mapahusay ang pagkaturo ng mga mag-aaral. Aktibo rin siya makikibahagi sa Bantay Budget Initiative ng ating kolehiyo. Ang mga gawain ito ay naisa sa katuparan ni Ken sa kanyang kapasidad bilang Pangulo ng WeSolve Foundation, isang non-profit na organisasyong kanyang kasamang kinatag upang palakasin ang mga komunidad sa pamamagitan ng pag-oorganisa, pananaliksik, advokasya, pangangalap ng pondo, pagsasanay, at iba pang mga programang nakatuon sa pagunlad.
Ang mga kilusang pangkomunidad na ito ay kinikilala sa lokal, pambansa at pandaigdigang antas sa pamamagitan ng mga parangal na nakamit ni Ken, tulad ng World Justice Challenge Honorable Mention, Generation E Asia Leader of Tomorrow Award, Rotary Peace Advocate Award at marami pang iba. Si Ken din ay isa sa mga pinarangalan ng the Outstanding Young Men of the Philippines o POIN noong 2023 para sa sosyo-siviko at voluntaryong pamumuno. Bilang scholar mula elementarya hanggang graduate school, naunawa ni Ken kung gaano kalaki ang naitutulong sa kanya ng kanyang pamilya, komunidad at bansa. Kaya naman, para sa kanya, ang kanyang mga ginagawa ay isang anyo ng pagbibigay balik at pagtanaw ng utang na loob para sa mga kabutihan kanyang natanggap simula pagkabata. Ang kwento ni Ken ay hindi lang ang kwento ng tagumpay. Higit sa lahat, isa itong paalala at modelo para sa ating mga magsisipagtapos na eskola ng bayan sa pagpapatuloy ng kanilang sariling mga kwento sa labas ng kolehiyo at universidad bilang mga lingkod bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sabi ni Ken, may isa pa raw na bagay na hindi niya mapagtatagumpayan. Bagamat mahilig siya magluto na adobo at laing, aminado siya hindi kailanman mapapantayan ang luto ng kanyang ina na kasama rin natin ngayon. At ngayon, upang ibahagi ang kanyang mensahe para sa ating mga magsisipagtapos, ating malugod na tanggapin at salubungin ang ating panauhing pandangal si Ginoong Kenneth Isaiah Ibasco Abante. Magandang hapon po sa ating lahat. Dean Chris Beltre, Secretary Kim Robert De Leon, Professor Emeritus Dr. Alex Brillantes Jr., Professor Emerita Dr. Maria Fe Villamejor Mendoza, ang buong UP-NCPAG Faculty Council, ang ating mga magulang, gabay, at syempre ang ating mga magtatapos o maglulunsad ngayong hapon ito. Magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko pong sabihin na nandito yung aking nanay, si Ma'am Ofelia Ibasco Abante, na bumiyahe all the way from Bicol. At ang aking kabiyak, si Harvey Aquino Villa, may unlawfully wedded husband. Kakakasal lang po namin last Saturday sa Naga City since naipasa ang commitment ceremony ordinance na aming ito. Bago po ako magsimula sa aking mensahe, nais ko po sana magbasa sa inyo ng isang tula na isinulat ko mula sa aking mga retreat. Ang pamagat ng tula ay nang makita ni Inay ang aking mga sugat. Isang gabi, pinabili ako ni Inay ng itlog para sa aming hapunan. Dahil takot ako sa dilim, kumaripas ako pauwit na dapa. Nabasag ang mga itlog sa supot. Wala akong mukha na maiaharap kay Inay. Magugutom ang minamahal ko dahil natakot ako sa dilim. Ngunit, sinalubong ako ni Inay hindi ng palo, kundi ng yapos. Halika anak, hugasan natin ang iyong mga sugat. Halika anak, pulutin natin ang supot. Hindi kailangan estrelyado ang itlog. Gumawa tayo ng torta. Gumawa tayo ng sopas. Gumawa tayo ng paraan para maligsan ang gutom. At sa gabing iyong busog na busog ako, nagsimulang mapawi ang aking takot sa dilim. Kung maaari lang po na pumikit tayo ng 10 segundo at isipin po natin ang lahat
ng mga ginawa ng ating mga mahal sa buhay para tayo ay mapunta dito sa ating paglulunsad. Sila na nagmahal sa atin at sila na tumulong sa ating mapawi ang ating takot sa dilim. Muli, palakpakan po natin ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay na narito. Ang sabi po sa amin sa Bicol, sa pagpapasalamat po namin, ay bukal na bukal po sa aming pananampalataya. We say our thanks by saying, Diyos mabalos. It means God, through my entire self, will return your good favor. At kasama na rin po dyan ang ating mga guro na nagpasensya po sa atin sa kanilang pagtuturo. Ngayon po, sa aking mensahe. Meron po ba kayong karanasan, individual experience, na sobrang nagalit kayo na maging Pilipino? Yes, nakikita ko? Isang bagay na nakapagpasigaw sa inyo na bulok ang sistema, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Meron? Pakisigaw naman po. Ano po yun? Traffic? Yan namin ko. Ano ba? Na-stuck ng 3 oras? Ano pa po? Corruption? No, maraming nagnanakaw, trillion peso flood control scandal, ano ba? Ano po yan? Baha! Naku, napakaraming naapektuhan ng baha. Meron ba? Basura? Intelligence funds? Red tagging? Peking war on drugs? Pagsara ng Pangulo ng mga media stations? Meron po akong isa lamang na mensahe ngayong hapon. At marahil isang tawag ng pananampalataya. Ako po, buong-buo ako na naniniwala na kapag tayo'y nagsama-sama, may pag-asa. Kaya nating baguhin ang anumang bulok na sistema. At ito rin po ay isang hamon. Lalo na marami sa atin ay nagkaroon ng privilege na magtapos ng kolehiyo. Kung saan man po tayo pinakagalit, kung saan natin nakikita ang kawalan ng pag-asa, doon dapat tayo makinig, mag-aral at kumilos. Dahil may kapangyarihan tayo bilang mga ordinaryong Pilipino, mga scholar ng bayan, na bagaman ay hindi ang mga pinakamayayaman, ay may kapangyarihan at karapatan na baguhin ang sistema dito sa Pilipinas. The more hopeless a problem seems, the more we should listen, study, and organize there. Let me illustrate this point through 3 lessons. Una po, na naranasan namin at natutuhan sa aming pag-oorganisa, ang personal ay political. Every individual experience has a political dimension. Ikalawa, makinig. Kumilos kasama ang kapwa. Kasama. Hindi mas mataas sa kapwa. We do not have a monopoly over the good. At ikatlo, sa krisis ng katiwalian, na kung saan gahaman ang pagnanakaw, kailangan natin ilalanin sa sarili natin kung ano ang tama na. At what point do we say, I have enough. I have had enough. Nagsisimula ang pag-asa to honor my husband sa galit at sa emosyon. Nabubuhay ang pag-asa sa pagpanday ng galit na ito, ngunit ang pag-oorganisa ay nasusustain lamang sa pamamagitan ng saya. Unang aral, ang personal ay political. Every individual experience has a political dimension. Gusto ko pong magsimula sa kwentuhan natin ngayong hapon tungkol sa isang issue na pinakamalapit sa puso ko.
Marahil sa puso rin natin lahat ang umibig ng totoo. Marahil ay nararapat dahil katatapos lang ng Pride Month. But when I was growing up, akala ko imposibleng magmahal ng tunay sa bansang ito. I grew up in a rural and Catholic household. At noong bata pa po ako, may nagsabi na mahal sa buhay habang kumakain kami, ay sayang siya, referring to another queer person. Very casual yung atake ng kanyang homophobia. Hindi niya alam. And I started asking myself, sayang din ba ako? Batang-bata pa ako noon, at dinibdib ko yun. So my environment forced me into the darkness of the closet, thinking I am a waste. I started hating myself. Kailangan kong itago yung aking pagmamahal. Nagkaroon ako ng isang toxic na notion that love needed to be earned. Merong cognitive at emotional na dissonance na naririnig ko sa simbahan at sa Diyos na kilala ko. Ang kilala kong Diyos, mahal ako bago pa man ako isilang. The first fact of my faith is that God loved us first. At bakit hindi ito ang nararamdaman ko? For a long time, I kept asking myself, why are people so proud of what we do, but ashamed of who we are? Ang akala ko, faced with the choice to love my God, country, family, and self, I would always need to shrink myself, for I thought these loves would never be compatible. And there was a point in my life where I thought that I would never be happy. Bakit ang lupit ng Diyos at ng bayan ko sa mga baklang katulad ko? Puno ako ng puot, puno ako ng galit sa bayan ito. Alam nyo, napakaraming issue sa bansa natin. Na-mention nyo lahat. Pero ito ang issue na malapit na magpaalis sa akin sa bayan ito. This is such a fundamental right. Fundamental human right. The right to love whom you want to love. The right to marry whom you want to marry. But this country does not allow that. Bulok ang sistema. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. This was until I met my love. Now my husband, yan, nandyan siya, Harvey Aquino Bilang. Nagkakilala kami sa kasal ng kaibigan namin sa Bohol, after party. May nagpo-perform na drag queen. Ang lakas ng patugtog sa sayawan, pero alam niyo yung una namin pinag-usapan? Paano kaya natin i-reforma ang criminal justice system? Di ba? Galing na siya sa Master of Laws niya, yun yung kanyang topic. Scholar din siya, buong buhay niya. Baklang kanal tulad ko. Sa ulo ko, ang stupid love ng Salvacuta at sa ulo niya, ang mga memes ni Marian Rivera. At noong nag-decide kami na magpakasal, last Saturday lang po naganap, nahirapan kami. Una, hindi legal magpakasal ang mga bakla sa bansang to. Ang pamilya raw kasi ay para lamang sa pagsasama ng lalaki at babae ayon sa family code. Wala kaming automatic right to care, ability to own property, na mag-adopt jointly. Wala kaming karapatang pagtao na ikasal sa tao gusto namin makasama sa buong buhay namin. Stacked against us ang sistema. Bulok na bulok. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Ikalawa, may mga nagtanong, bakit pa raw namin kailangan ng public ceremony? Magkasama naman na kami. Bakit daw dito pa sa Pilipinas? Hindi pa naman pwede. Sa abroad na lang daw. Maging discreet na lang daw kami. At sa bukal ng pagmamahal ng nanay ko, sabi niya, worried na worried siya. Dahil kapag nag-post kami, siya ang unang masasaktan kapag may nakita siya na kahit na anong homophobic remark. Siya raw ang unang makikipag-away sa mga trolls. May nagsabi rin sa akin na mahal sa buhay, out of concern, na ikinahihiyan niya ako sa kanyang mga kaibigan. Iyak na iyak. Iyak kami ng iyak at different points. Bumalik ang sugat namin noong kami mga bata pa. Bakit proud na proud sila sa ginagawa namin, pero ikinahihiya nila kung sino kami.
Pagtanong kung paano ang ceremony, wala kaming template doon. Habang inaayos namin ang kasal, sa lahat ng logistical arrangements, nadagdag pa sa listahan namin ang pagpasa ng ordinansa sa Naga. Dami na nga namin iniisip. No? The week before our wedding, kailangan namin mag-comment sa commitment ceremony ordinance na thankfully nilagdaan ni Mayor Lenny Robredo the last Tuesday. Pero kinilangan ko pang mag-facilitate na mag-organize ng isang Pride Summit para buuin ang Naga City LGBTQIA+ People's Agenda. Tinulungan ako ng nanay ko na kausapin ang mga elders ng bawat isang strand ng pamilya namin. Hirap-hirap. Pero nung kasal namin, last Saturday, ibang klase pala yung saya. Ibang klase. Sa loob-loob ko, dapat mas maraming bakla ang ikasal sa bayan nito. Game ba kayo doon? At dahil ginawa namin ito, kahit na mahirap, sana mas maging madali para sa mga iba pa na nangangahas magmahal. Masaya ako na ginawa namin ito. For one, if it means one less miserable child. Kunento ko ito in great detail dahil gusto kong makita ninyo na ang pag-ibig na akala ko imposible ay posible sa bayan ito. At para sa mga nananampalataya tulad ko, nothing is impossible with God. Meron kaming personal na karanasan, ang kagustuhang magmahal ng baklang kanal, tumatalab ito sa sistemang politikal na nagtatangkang burahin ang aming pagmamahal. Ngunit kailangan namin mag-organisa para mabago ang sistemang ito. Sabi nga ng isang manunula, we must risk delight. We must have the stubbornness to accept our gladness in the ruthless furnace of this world. Because to make injustice the measure of our attention is to worship the devil. At sa isang mundo na malupit, ang desisyon na magpakasal at sumaya at i-challenge ang bulok na sistema ay isang pag-aaklas. Queer joy is resistance. Queer joy is liberation. Klarong-klaro na hindi namin ito magagawa kung wala ang dekadekadang pag-oorganisa ng mga naunang aktivista sa Pride March. Kaya ngayon, nakasal na ako, kasal na kami. Masaya akong nilikha ako ng Diyos na bakla. Masaya akong buhay ako. Masaya akong Pilipino ako at nangangahas magmahal. Ang personal ay political. Every individual experience has a political dimension. Yun po yung unang aral. Carry ba? Ikalawang aral po ay aral na natutuhan ko po sa pag-organisa sa maraming community movements. Ang aral ay makinig at kumilos kasama ang kapwa. We do not have a monopoly over the good. Meron naman kaming karanasan. Marami kaming karanasan sa Bicol. Noong 2020, nung pandemic, marami akong mga kapamilya na healthcare workers in rural areas. Hindi nila makuha yung kanilang mga PPE. Meron din po kaming experience noong nangyari yung severe tropical storm Christine, na kung saan mas malala po sa undoy ang ulan. Kinailangan namin mag-rescue, relief at medical operations dahil libo-libong pamilya ang 2 linggong stranded sa kanilang mga bubong dahil sa baha. At yun po yung binuo naming movement ng Tarabangan Bicol. May buntis na kailangan i-rescue, ang salbabida niya, refrigerator na lumulutang. May single mom na kinailangan lumangoy at ilagay sa balde at itali ang kanyang sanggol habang humihiyaw. Akala ko katapusan na namin. Walang natira sa kanilang mga ali-alian. May mga guro na kinailangan mag-GCash donation drive
para sa kanilang mga sirang classroom at learning kit dahil naubos ang MOE budget sa kanilang mga paaralan. Patapos na nun. Mga gurong pinatuloy sa sarili nilang bahay ang kanilang mga estudyanteng inanod ang mga tirahan. Kahit po ang tatay ko na may cancer, na-delay ang check-up dahil nabasat, nasira ang mga makina sa ospital. May mga magulang sa kasawiang palad na namatayan ng musmos na anak. Individual experience. Kaya po napakasakit na marinig ang politikal na dimensyon ng paghihirap at pagsasakit na ito. Nalaman po namin na kaya naman palang pondohan ang 18 major river basin master plans ng Pilipinas sa halagang 800 billion pesos kung hindi nulistay nitong nakaraang dekada ang malaking bahagi ng 1.7 trillion peso na halaga sa flood control projects. Kalahati lang sana. Hindi na sana ganun kalaki yung pinsala sa aming mga komunidad sa Bicol. Kaya mahalaga na ating sipatin ang personal na experience na to sa political na experience na to. Buwis natin to. Boto natin to. Kaya budget natin to. Kaya sa mga movements na binubuo namin, naniniwala kami na kapag nakilahok ang ordinaryong mamamayan, kaya nating mahilong ang kanser na kumakalat sa ating lipunan. If our nation is a body, then corruption is a cancer that has spread through every part. And we, in civil society, in the academe, media, we are the civic antibodies that can help detect these cancer cells early and cure these diseases. Ang disiplina po ng public administration at governance is understanding what is so that we can turn what should be into what can be. Sa policy analysis, di ba meron tayong tatlong tanong? Tama ba? Is it technically correct? Is it scientifically correct? Tama ba? Is it ethical? Nararapat ba? Kaya ba? Meron bang staff? Meron bang budget? Pero normally, nahihirapan tayo dito sa pangatlo. Susuportahan ba? Is it politically supportable? Meron bang alignment ng lahat ng mga tao na interesado na solusyonan ang problema na ito? At kaya ba nating magsama-sama at magtulong-tulong para baguhin ang bulok na sistema na ito? Which leads me to my third and last lesson. Mahalaga, habang tayo ay nagkakaroon ng movements at tayo ay sumasama sa mga komunidad na to, na meron tayong self-awareness sa sarili natin. We should know what is enough. Have I had enough? Kailangan natin kilalanin sa mga sarili natin kung ano ang tama na. Naalala ko po nung nasa Libertad, Pasay, bagsakan ng gulay kami ng aking nanay. Doon pa kami nakatira. Bigla akong tinanong ng nanay ko at bigla niya sinabi sa akin, alam mo, siguro napakahirap na maging mayaman. Siguro sakit lang yan ng ulo. And I can tell you right now, even if I am not the richest person in this room, I have enough. And because I have enough, I have the freedom to organize and to be with communities that I want to serve. Dahil hindi ako nakakulong sa rat race ng pananalapi. I can choose to serve this country with greater freedom. At yun din po ang hamon sa atin bilang mga graduate. We can serve our family, but at what point do we say, I have enough? And in the individual level, this is the reason why corruption seeps through. People in power do not know when to say, I have enough. And it is worsened by a system that allows them to steal without any consequence. Kaya po, ito po ang ilan sa mga paraan na pwede nating pagtulungan ang ilan sa mga
pinakamalalaking problema na mahirap solusyonan sa ating bayan. Una, pwede po tayong sumali sa dapat isa lang movement para sa People's Initiative para wakasan ang sistema ng political dynasties. Kalawa, pwede tayong maging kawani sa Department of Budget and Management at tulungan si Secretary Kim De Leon na linisin ang budget. Kanina po umaga ay nasa meeting lang po kami kasama ang budget watchdog community. Pwede kayong maging member ng civil society organizations tulad ng People's Budget Coalition, iCare Consortium ng UP-NCPAG, Social Watch Philippines na pinamumunuan ni Dr. Raquiza para bantayan ang budget ng bayan. Pwede kang maging mobility activist kasama ang Move as One Coalition kung pagod na kayo sa ating mga kalsada na para sa mayaman na may kotse lamang at hindi para sa mga ordinaryong mamamayan at commuter. Pwede kayong sumama sa Evidence for Education Coalition at mag-volunteer sa mga local school board para i-improve ang learning crisis natin dito sa Pilipinas. Pwede tayong sumali sa Bantay Senado Network para bantayan ang impeachment proceedings ng pangalawang Pangulo. Pwede natin tutukan ang kaso ng katiwalian kasama ang Bantay Nakaw Coalition at buksan ang justice system ng Pilipinas. Pwede tayong sumali sa komunidad ng Angry Nerds na binubuksan ang lahat ng mga datos ng Pilipinas sa bettergov.ph. Pwede tayong maging monitor ng mga flood control projects at mga DPWH projects kasama ang ilan sa mga citizen monitoring initiatives natin. At sa pangwakas, inaanyayahan ko po tayong lahat na una, tingnan natin ang ating mga sariling experience. Kaya natin baguhin ang bulok na sistema. The more hopeless a problem seems, the more we should listen, study, and organize there. Again, ang personal ay politikal, makinig, kumilos kasama ang kapwa, at kilalanin kung ano ang tama na. Diyos mabalos po sa Itugabos. Mabuhay po ang UP-NCPAG at ang ating buong komunidad. Marami ang call to actions ang nabanggit ni Sir Glenn para sa ating mga graduates.